Ay! Ano kayang nangyari dun sa bata? Nakita ko lang to guys sa aking page, newsfeed. Kaya maganda rin na i-share ito kasi nakakapulot tayo ng lesson. Grabe yung nangyari. Nagkasunog na ako. Tapos ang hirap nag-cause ng another danger yung nangyari. Tapos yung bata hindi natin alam kung anong natamaan, sana safe lang. Siya to wire. Tumagal pa. At least hanggang dulo. Wala namang iba nang nadamay sa sunog. So, kung hindi nagtutulong-tulungan at walang mga nag-arrive na yung bear, baka hindi pa na-stop dyan yung mga chemicals pati na nasa tabi. So, hindi madali tapusin ang apoy pag nag-start. Kaya as much as possible, mag-ingat tayo na walang nagtapos ng fire. Bukod sa mga magulang or nag-aalaga ng bata at that time, sa time na custody nyo yung bata, huwag iiwanan yung bata kasi mahirap sa sitwasyon na ganyan or anuman na sitwasyon kasi hindi nila maisip na pwedeng mangyari yun. Pero pag tayo, makakatakot tayo kaagad. Pero yung mga bata, wala, hindi nila alam. So, what should we do? We should always, take care of our children o yung mga, kung halimbawa, relatives na bata o may inaalagaan ng bata, huwag magpabaya. Kung hawak-hawak lang sana ng nanay or yung bata, di niya iwasan sana na biro mo yun. Pagkahawak niya dun sa motor, bigla na lang natumba yung motor at itong motor ang bilis din matumba. Sana hindi rin ganun kabilis siya na natutumba kasi delikado. Halimbawa, aso ang natumbahan o basta mga helpless. So, it is also nuisance din itong motor dito. Diba? Nakakasira ng tao. Pati yung yung iba pang motor o nandun din sa tabi. Pagka isang matumba, halos lahat matutumba. Paano pag lahat ay nagliyab, diba? So, ganun pala yung motor pag matumba. Possible na niliyab. Diba nagliyab na yun? So, ang effect nun is it can cause fire. So, grabe talaga yung mga parking dito. Whether it is a parking area or not, or not, di mabilis palang magliyab ng apoy itong mga motor na to. So, ang pagpaparking ng motor dapat talaga naaayon sa sa pagsunod para hindi maging dangerous yung pagpark na yan. Pero foremost sa video na to, ang aral is we should not allow our children to get away from our houses. So kung dinalaman sa business, di dapat nandun lang sa loob ng office ng business or kung man sinamang bumili ng grocery or wherever sa public market or public places kagaya nito, palaging hawak ng kamay. Ako nga yung aso, talagang hindi pwedeng bibitawan mo sa public places na kasi baka mawawala o parang aso lang din. How much more sa tao, guys?
this is a reminder to us, to you parents and siblings and mga na may ano nga yun, sabi ko na ikaw ang may responsibility sa bata at that time. And you should do your responsibility. Hindi yung alaga lang na half alaga. It should be full. Parang love na complete. Parang yung love mo kay God, complete. So, ganun din lahat ng ginagawa mo. Kasi kung half meant lang, useless. Ganun. So, inalagaan man kanina yung bata. Pero pagdating ng sakuna, danger, hindi siya na save gawa ng wala siya sa kamay mo or within your sight, within your eyes. Nakikita sana. With what happened, may malaking pagpapabaya yung them, parents, diba? Kasi sila yung sila yung may responsibility sa bata. Before na maibigay mo sa ibang tao, syempre, alam mo na yung nag-aalaga ay ano man din, or kung kanino mo pinaubaya, ay kapatid mo man or pamangkin, ay iingatan yung bata. So, lesson learned. So, ito na yung bata. Hindi natin alam yung nangyari. So, pag ganyan, napakadelikado. Even nga yung bata, na parang babanggain lang siya. So, hindi talaga maganda na yung bata ay nasa mga kalsada or Yes, yun lang po. Thank you for watching. Bye. So, with this, sana may napulot kayong aral sa aking senior na reaction video, guys. God bless. Happy weekend.